Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, ang mga babae ay nagtungo sa libingan, dala ang pabangong inihanda nila. Nang dumating sila, naratnan nilang naigulong na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala ang bangkay ng Panginoong Hesus. Samantalang nagugulo ang kanilang isip tungkol dito, nakita nila sukat sa tabi nila ang dalawang lalaking nakasisilaw ang damit. Dahil sa matinding takot, sila'y lumuhod, sayad ang mukha sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo nung nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangang maipagkanulo sa mga makasalanan at maipako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabuhay." At naalala ng mga babae ang mga sinabi niya. Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa 11 at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito'y sina Maria Magdalena, Juana at Mariang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ay nagbalita nito sa mga apostol. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi. Kaya hindi nila pinaniwalaan ang mga babae. Gayunmay, tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at nagtingin sa loob. Ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat para sa humilya. Isang maligayang Pasko po ng pagkabuhay sa inyong lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng Happy Easter. Happy Easter din sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad. Isang Happy Easter po sa inyong lahat. Maligayang Pasko ng pagkabuhay sa lahat. Palakpakan nga natin ang ating Kristong muling nabuhay. Matapos ang 40 araw ng paghahanda at pag-iintay, kasama na ang ating pagdiriwang ng Triduo para sa pagpapakasakit, pagkamatay, at ngayon, pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ni Hesukristo. Tunay nga po na ang buhay ay biyaya. Sabihin nyo nga po, ang buhay ay biyaya. Kaya nga po, ipinagdiriwang natin ang araw na ito. Kasi ang buhay ay biyaya. Gaya ng kaarawan, naghahanda tayo dahil ito'y isang biyaya. Hindi po ba? Pero kahit walang panghanda, anong ginagawa natin?
di ba, meron tayong espesyal na pagbati na hindi natin ginagamit ang pagbati kapag hindi kaarawan. Tama ba? Kasi ang buhay ay biyaya. Ganyan ang buhay, isang biyaya. Ngunit hindi natin may aalis na sa buhay ay may mga paghihirap. Sa buhay may pagsubok. Sa buhay may pagdurusa. Sino po ang hindi nakakaranas ng ganito? Taas nga ang kamay. Kaya hindi tayo dapat nagrereklamo. Dahil parte yan ng buhay ng tao. Kung walang hirap, walang pagsubok, at walang pagdurusa, ibig sabihin, wala kang buhay. Pakitingnan nga ang katabi, buhay pa ba? Tanungin mo, buhay ka pa ba? Ayan, no? Baka matuluyan, no? Gisingin niyo po, no? Gisingin niyo po. Kaya nga, hindi tayo dapat nagrereklamo pag mahirap ang buhay. Hindi tayo nagrereklamo kapag masakit ang buhay. Hindi tayo nagrereklamo kapag may problema sa buhay dahil parte yan ng buhay. Sino sa atin ang gustong mawala ang mga ito? Taas nga ang kamay. Oh, gusto mo nang mamatay? Kasasabi ko lang parte ng buhay. Kung gusto mong wala ng problema, mamatay ka na. Kung gusto mong wala ng paghihirap, mamatay ka na. No? Kung gusto mong wala ng sakit, mamatay ka na. Kasi parte yan ng buhay. Mga kapatid, ito po ang pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kung maaalaala natin, binalikan natin ang lahat ng pinagdaanan ni Jesus. Sa loob ng 40 araw, no, mula noong Ash Wednesday, no, ipinakita sa atin kung paano naging mabunga ang buhay ni Jesus. Kung paano niya ibinigay ang kanyang kapangyarihan. Kung paano niya ibinahagi ang kanyang kaalaman. Kung paano niya ibinigay at ipinakita ang kanyang galing sa lahat. Ngunit, gaya ng ating sinabi, parte ang paghihirap sa buhay. Kaya nga, kahit ginawa na ni Jesus ang lahat, siya pa din ay naghirap. O siya pa din ay pinahirapan. Sa kabila ng pinakitang galing ni Jesus sa mga tao, siya pa din ay nagdusa. At matapos na ibinigay ang kanyang lahat, siya pa din ay sinubok. Sounds familiar? Ginawa ang lahat, pero naghirap pa din. Ginalingan, pero nagdusa pa din. Binigay ang lahat, pero sinubok pa din. Naranasan niyo na po ba iyon? O nararanasan niyo ito ngayon? Kung oo, tumango ka. At sa mga katabi na may tumango, sabihin mo, kasi buhay ka. Kasi buhay ka. Pero, bagamat ganito sa buhay, ipinapakita sa atin ng ating pagdiriwang na ang lahat ay matatapos sa pagkabuhay. Ang lahat ay matatapos sa pagkabuhay. Kaya kung nahihirapan ka, hindi ka pa mamamatay. Kung nasasaktan ka, hindi ka pa mamamatay. Kung nagdurusa ka, ang paalala lang, hindi ka pa mamamatay. Dahil ang paalala sa atin, matatapos din ang lahat sa pagkabuhay. Kaya sa mga naiinip po dyan, huwag kang mag-alala. Matatapos din ang lahat. Hanggat ikaw ay buhay. Alam niyo po, naalala ko, nung minsan, ako po ay nag-anoint sa isang ospital. No? Pumunta ako sa isang ospital at
pinatawag ako doon dahil agaw buhay yung lalaking asawa. Pagpasok ko sa silid, umiiyak yung babaeng asawa. Matapos kong i-anoint yung kaniyang asawa, sabi ng babaeng asawa, Father, pagdasal mo naman yung aking asawa. Tumango lang ako. Tumango ako. Hindi ko alam eh. Pag ganun yung sitwasyon, hindi ko alam kung kakalingain ko ba, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Wala akong salita na dala para pagaanin ng loob nung babaeng agaw buhay ang asawa. Kaya tumango lang ako. At sabi niya sa akin, Father, pagdasal mo naman, pagdasal natin, nabigyan pa ang asawa ko ng isa pang araw. Isa pang araw. Nagtaka ako, sabi ko, isa lang na araw? Isa lang na araw? Sabi niya, Father, yan lang ang dasal ko sa ngayon. Isa pang araw. Bukas, isa pa ulit araw. Pero importante ang isa pang araw ngayon kasi, Father, nasa biyahe na yung aking anak. Nasa US siya. Nagpaliban ang trabaho at sana maabutan niya ang tatay niyang buhay kahit isa pang araw. Doon ko nakita na ang halaga ng isang araw. Ang halaga ng isang araw sa isang anak na hinahabol ang buhay ng kanyang ama. Ang halaga ng isang araw sa isang asawa na nag-iintay sa kanyang anak na abutan ang ama. Ano ba naman ang isang araw para sa atin? Ano bang isang araw para sa mga walang trabaho? Lumilipas lang ito na walang pinagkakaabalahan at nasasayang. Ano bang isang araw para sa iyo? Kaya nga, sa mga nahihirapan dyan, take it one day at a time. One day at a time. Sabi mo sa sarili mo, one day at a time. Gaya ng ating babae, sa ating ebanghelyo, matapos mamatay si Jesus, isang araw, umagang-umaga ng araw ng linggo, sila ay nagtungo sa libingan ni Jesus. Pero nagulo ang kanilang isip nang makita nilang naigulong na ang bato ng libingan at nang pumasok sila, wala na ang bangkay ni Kristo. Siguro, para silang binuhusan ng malamig na tubig. Para silang pinagsukluban ng langit. Dahil yung kaisa-isa nilang pinanghahawakan na wala pa. No? Bangkay na lang na wala pa. Hindi ko tuloy maisip, no? Ano kaya nangyari doon sa mag-ina? Naabutan kaya niya yung kanyang tatay? Siguro parang ganon. Siguro kung hindi niya naabutan, siguro parehas sila ng naranasan ng mga babae sa Ebanghelyo nang makita nilang wala na ang bangkay ni Jesus. Wala na yung tanging kanilang kinakapitan. Wala na yung tanging kanilang inaasahan. Pero iba kumilos ang Diyos. Iba kumilos ang Diyos dahil hindi patay ang ibinibigay niya sa mga naghahanap na babae, kundi isang buhay na Kristo. Hindi patay, kundi isang buhay na Diyos. Ang iniisip nila ay ang bangkay, ang kanilang tanging pag-asa. Pero sa puso nila, si Jesus ang kanilang ipinunta. Kaya nga, hindi patay na pag-asa ang ibinibigay sa kanila ng Diyos, kundi isang buhay na Diyos. Marami sa atin, kapag nahihirapan, hindi ba hinahanap ang ating pag-asa? Yung nalugi ka sa negosyo,
Yung tanging pag-asa mo na lang, negosyo mo na wala pa. Yung tanging pag-asa mo na lang, paluwagan, nakuha pa. Hello? Diba? Yung tanging pag-asa mo na lang, yung asawa mo, kinuha pa. Yung tanging pag-asa mo na lang, yung edukasyon mo, parang pinagkakait pa sa iyo. Diba ang saklap? Yung inaasahan mong pag-asa, bigla-bigla nawala pa. Mga kapatid, ang mensahe ng Diyos, hindi yan ang pag-asang dapat mong kapitan. Dahil ang pag-asang binibigay sa iyo ng Diyos ay isang Diyos na buhay. Siya ang iyong kapitan. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ang iyong kapitan. Yan ang pag-asa. At yan ang mensahe sa atin ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mabuhayan tayo ng pag-asa at mabuhay sa Diyos ng pag-asa. Maligayang Pasko po ng pagkabuhay sa inyong lahat. Amen. Amen.